Yun pong market nyo ngayon, gaano kalaki ang backlog ninyo kung, hindi naman backlog, but ano yung dinidemand nila na hindi ninyo ma-produce? Napakalaki, sir. Nung December, pumalo sa 12 tons eh. Ang order. Ano yun, dry na yun ha. Kung Wow. isipin yung mga siguro nasa 15 truck na yun na ganun. Ang dami nun kasi yung kwento nyo kanina, yung 1 ton of raw, fresh Opo. leaves, 150 ay 140, 150 kilos 140. lang. Opo. Pag Kasi na-dry. yung moisture content, sir. 40. Imagine mo yon yung 150 kilos lang yung 1 ton. Ang requirement ninyo ay 15 tons na dry. Yan, opo. Wow, ang laki. So sobrang laki ang Sobrang potential laki po nito. nung opportunity, yung potential na dapat mabigyan natin. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ayun, nandun sa Ngayon, bawat municipality dyan, municipality, mayroong napatanim ako para kumaalat yung may gumaya na magtanim. Patas yung mga dating nakatanim, pag harvest namin, sinasama nila. May naggano din pag pick up, sabay-sabay sila nag-harvest. Kagaya po yan, natural na tumubo lang yung mga yan. Ako si magaling ko. Kung consistent na nakalubog yan, hindi tutubo yung ano yan. Ito sir, kasama rin to? Itong gabi na to? Opo, kasama yan. Kaya lang may hindi pa nadadamuhan. Na-prune na to? Opo. Nakailang harvest na kami dito. Kaya nangyari pag pag mag-harvest nila yung mag-harvest, papapick up ko na lang. Ang unang basehan mo yung fresh. Opo. Yung 1 tonelada na harvest, Yeah, 150 pag na-dry, po, ilan na lang 150 yan? May 150. 150 kilos. Pero kung sa, di ba, parang 50 pesos yung bili ko. 1 tonelada, isang buwan, twice a Amount. month na mag 15 na. 15 times 15. 1,000. O di, kinasimin, 15,000. 15,000. May 30,000. 30,000. Ikumpara mo sa ng palay. Isang bisis ka lang naman maglaland prep. Kaya lang yung Tatanim. walang problema. Alam mo sa akin magrenta, magpalawak ng palawak. Problema yung Mag-manage. magma-manage. Ako connected din sa sa trabaho din. Oo. Kaya lang nalilibang lang ako dito na paikot-ikot. Dapat mahusay yung tao mo talaga. Laki potential. May 30. Yung gano'ng kaluwang yun? Yung 1 ton. Alin po. Dito po. Kaya paabutin ng 1 tonelada ito. Ilang Napunan ito. square meter lang? Ito lang na Ito lang, ganito lang. Kung fully utilize, naka-farm talaga. Mahigit yung 1 tonelada yung dito. Itong area lang ito. Oo. Mahigit yung 1 tonelada dito. 2 tons. Ay, hindi naman. Yung 1.5. yan po pwede.
1.5. 1.3, ganyan. 1.3. Ilang square meter po ito? Siguro nasa 7 na lang to, 7,000 7,000? lang. Opo. Less than a hectare. Mm. Oh, malaki yun kaysa naman sa palay. Mm. Amat yun ha? Opo. Yung palay every 3 months. 4 months 4 kasama months? yung land prep. Samantala land ito, yung prep. natipid mo dito sa isang sa isang taon, 'di ba nakakaanin ng naglalagay ka, nagtatanim ka, 2 kalahati. Oh. Bira naman yung 3. Tatlong ka, 2 kalahati ka rin tatlong beses ka rin maglaland prep. Yun yung yun yung Ito natipid once mo. lang. Ito isa lang sa isang taon. Once a isa year. Lang, oo. Every 15 days Minsan nga, harvest. pag maganda yung lupa, dito, maabot ng 1.5 taon. Bago Hindi ka mag- magbabago. Magtanim ulit. Oo. Kung ayaw mong galing, i-repair mo na lang. Ganda. Balik na po tayo doon. Galing na po tayo. Kaya na po tayo. Hello. Si Raquel. Tawagin mo si nanay. Saan si nanay? Saan? Dito sa bahay. Ito kapatid ko din. Doon naman po sila sa bayan. May din. Sila yung nagluluto. Oh. Pero pag linggo po, yan, ipon-ipon kami dito. Yung kainan namin doon sa Sa lumang bahay. lumang bahay. Sige po, kain tayo. Dami niyong linuto. Kain po tayo. Sarap. Huwag na. Sige na po, kain na tayo. Ikaw, kumain ka na? Sumam. Hindi pa. May tinatapos po. Ngayon kasi yung deadline nung namin, yung sa DA, yung dryer. Mm. Hindi ka pa nakikita sa video. Pag tinatanong anong pangalan mo, Ray Ramer de Loberes Agri-Farm. Hindi kasama Agri-Farm. Sir? Ito po yung laing. Opo. Sir, kain. Ito po yung Bicol Express. Opo. Masarap siya. Okay, so kasama pa rin natin si Sir Ray at saka si Ma'am Raquel. Andito pa rin tayo sa kanilang farm. Sir, linibot natin yung iba-ibang locations. So from Mount Sarug, tapos yung iba pang mga areas mo. At nakita natin yung iba-ibang cultural management ng taro. Pwede sa lowland, pwede rin sa highland. Apo. At the same variety. Yes po. At the same maganda ang performance. Yan. Sir, ma'am, itong business nyo na kwento nyo kanina na yung umpisa nyo, nalugi ka pa ng magkano yung nalugi sa'yo? Dahil nabenta mo lang ng 30 pesos? 40 yung isang kilo. 40 pesos per kilo. Ilan yung na-harvest mo nun? 4 na kilo. 4 na kilo. Okay. So, pero doon nag-start, ma'am. Opo. Opo. Yung magandang negosyo. Opo. Kasi siya naman po ay, hindi siya yung, sir, yung pag nadi-disappoint, nag-stop na. Mas lalo po siyang napursige. Mm. So saan yung yung turning point na na-realize nyo na malaki pala ang kita rito? Siguro sir siya tanungin natin. Hindi namin napasin, nagtutuloy-tuloy na yung nangyayari naman kasi pag may pinapaalis kami, yung natitira yun, kung ano yung nakikita mo dito, galing yan sa galing yan sa Opo. Sa lahat ng Taro, kita. Opo, lahat. Oo. Lahat ng facility, Binabalik sir. rin namin. Yung ganda ng nyo ngayon, farm, lahat ng development dito nanggaling lahat sa kita ng taro na hindi mo namamalayan. Opo. Opo.
natutuwa lang kami na ano, alam mo ganito yung ano gagawin. Halimbawa, sinabi na nag-usap-usap kami, ito yung gawin natin, bili tayo ng gamit. Hanggang sa tuloy-tuloy. Actually, wala naman talagang kapital na nabuo na gagawa tayo ng Hindi ka ganito. talaga nag-set aside na eto 100,000 puhunan. Walang po, ganon. Walang ganon. Hindi rin inaasahan na magiging ganito rin yung takbo nung ano, nung negosyo. Kaya kami rin, as much as possible, binabalik din namin na ito, magtanim ka din. O, basta sigurado meron tayong ano, meron tayong market. Na So nung eto na lumalaki na unti-unti kinonvert niyo tong palayan, Opo. tapos dumami na yung production ninyo, kailan kayo nag-start mag-market? Ganun di pa din po, mga yung vast ng market natin 2018, 2019, ano po. 2018. tuloy-tuloy na po yun. Tuloy-tuloy po. Since then, every year palaki ng palaki. Opo. Opo. Wow. So, ilang ektarya na ng taro farm ang na-consolidate ninyo mula yung sa inyo at saka yung ibang Basta sa farms? amin po, nasa 6 hectares yung ano namin. Yung solo nyo? Opo. Pero yung 6 pinaka-consolidate namin, more than 30 hectares na. 30 hectares Opo. na. So ngayon, end of this year, na-expect namin mas dadami yan. Dahil kumbaga, hindi lang ito dito sa amin, Bicol-wide na yung ano yung scope namin. Kaya meron ng ano, yung Albay, Sorsogon, nag-uumpisa lang na rin pati sila? Opo, pati sila. Siyempre, with assistance of the Department of Agriculture na din. Dahil kumbaga, nalalaman na nila ATI yung tayo, no? opportunity. Oo. So, ang nangyayari ngayon, dahil na kwento nyo kanina na may limitations yung dahon, na pag napitas mo in a few hours na dapat, dinadry mo na yon. Tapos, delicate din yung process ng drying, hindi basta-basta. So, sila, yung ibang provinces na kinoconsolidate nyo ngayon, sila ang nagda-dry. Opo, i-duplicate po yung kung ano yung processing namin dito. Same processing din yung gagawin doon sa kanila. Lalo yung mga ano Malalayo. province na ano na Kailangan malayo. dumaan pa sa dagat, sir, kasi di ba kami Like sa Bicol, Catanduanes. Catanduanes, Masbate, mga ganyan. So, ibig sabihin, lahat yan, lahat ng harvest nila, lahat ng na-dry nila, ang bagsak papunta dito sa inyo. Opo, oo. Ito yung magiging hub. Pero kung ano, later on makakuha din sila ng sariling market, okay lang yun, wala namang problema. Walang kaso sa'yo, sir. Oo, wala namang problema. Yung pagmamarket naman, kanya-kanya naman yan eh. Depende na lang yun sa relasyon natin sa buyer natin. Yun pong market nyo ngayon, gaano kalaki ang backlog ninyo kung, hindi naman backlog, but ano yung dinidemand nila na hindi ninyo ma-produce? Napakalaki, sir. Nung December, pumalo sa 12 tons eh. Ang order. Ano yun, dry na yun ha. Kung isip ko yung mga nasa siguro nasa 15 truck na yun na na ganun. Ang dami nun kasi yung kwento nyo kanina, yung 1 ton of raw, fresh leaves, 150 ay 140, 150 kilos lang. Opo. Pag Kasi na-dry. yung moisture content, sir. Imagine mo yon yung 150 kilos lang yung 1 ton. Ang requirement ninyo ay 15 tons na dry. Yan, opo. Wow, ang laki. So sobrang laki ang Sobrang potential laki po nito. nung opportunity, yung potential na dapat natin, mabigyan natin. Oo, para tuloy-tuloy talaga. At ma'am, nag-resign ka na. Opo. Dito na lang po Nag-full-time ako. na. Nag-full-time Full-time sa farm. Kaya sana po tuloy-tuloy talaga na. Ano yung nakita mo na signal na it's about time na i-give up yung work at mag full-time sa business? Una, sir, sa mga bata kasi dami din yung anak. Plus, at the same time po, kailangan din na makafocus, may isa na nakafocus po dito sa mga legal requirements po, ng Mabusisi mga certifications, records, yun. yun po. Mabusisi yun. Lalo po't meron kaming mga nakikipag-collaborate na din po kami sa mga agencies and institutions. Kailangan ho talagang merong records pagdating po sa farm. Tapos, masaya. Kasi po, kapag nandito ka, hindi mo mafe-feel na nakakapagod. Pag pumunta ka sa likod ng bahay, nakaka-relax. Sir Ray,
Apo. Bakit hindi mo pa ginigive up ang trabaho? Sir kumbaga napadikit na din ako dun sa ano. Sabi ko, ilan ako ngayon? 48. Ang tagal pa ako nung 60. Hintayin mo Pero pa. alam naman ng may-ari ng chairman na ganito talaga yung magiging takbo. Oo. Although parang sabi ko, syempre pag merong mapapabayaan, pero as much as possible Mabalance. sana mabalanse. Oo. Well, in my experience, in my experience, pag nagko-conflict na, ibig sabihin, hindi na kaya na silang dalawa. Opo. Oo. Kailangan mo nang mag-give up ng isa. Sabi ko sa kanya, sir, basta wag lang kami ang i-give up niya. Sir, Pero yun nga po yung kaya nangyari itong kubo. Dahil doon sa DepEd, sabi niya, reklamo ng reklamo. May sweldo doon sa DepEd, pero walang opisina. Sabi yung papagawa ko ng opisina. Bata, syempre, siya rin yung gagastos. Kaya yung ginawa ko, si Kako, wala kang sweldo, pero may opisina ka sa taas. Okay. So, ma'am, sir, ang tingin nyo dito, magtutuloy-tuloy ito na isang magandang negosyo? Opo, basta po yung quality din. Tapos, ang isa po sa gusto po talaga naming ipahayag, sabihin sa mga farmers na huwag silang mawalan, sir, ng pag-asa. Okay. May market yung maipuproduce po nila. Basta quality ang produce lagi. Tapos, ibuhos lang talaga, sir, yung dedikasyon, yung oras. Kasi yun din po yung kailangan. Kaya din po ako, sir, nag-stop na din po sa pag-work. Kasi 8 to 5 ko parang sabi ko, medyo yung para-parehas yung ginagawa. Unlike po dito, iba-iba yung trabaho, iba-iba yung kausap. Yan, nakapagbigay po sa akin yun ng mas lakas. So yun, sa mga farmers naman po, yun ang objective po namin na tumaas yung kanilang economic stability, maging stable. Kasi tanim lang po ng tanim at may market po naman yun. Kailangan lang po natin na makipag-usap, makipag-coordinate sa kung kaninong makakatulong po sa atin. Or for a start, kagaya nga ni sir, pagdating ng araw, kung may market sila, pwede naman. But for start, mas practical na, kasi kayo nga nangangailangan eh. Di might as well dalhin dito. By the way, kaya ko nakakapasok sila Ma'am Raquel at saka Sir Ray sa export because of the quality. Opo. Traceable, specific variety, yun lang, walang nahalo. Yung pag-harvest, pinipili na maayos, ano yung tama, hanggang doon sa drying, hanggang doon sa packaging. Opo. Kaya talagang quality. Opo. Kaya naman ang market tuloy-tuloy na dumadami. Opo. Saka yung mga certifications, sir. Plus certificate. Hinahanap din ng mga exporters. Kasi yung mga buyers po naman natin, for example, sila, meron silang standard na hinahanap din po na kailangan papunta din doon yung farmer. Kailangan makasunod din sa kanila yung farmer. Yung requirement nila dapat ma-meet ng farmer. Yung iba kasi, after harvest, gusto nila benta agad. Ayaw nila nung minsan nga, yung farmer, halimbawa, bigyan mo ng cheque. Ayos. Gusto niyan cash. Cash lagi. Kaya, rin talaga, may, siguro hindi rin naman lahat na nabigyan ng pagkakataon na, na mag-market. Yun. Kasama kasi yan doon sa proseso ng business. So, kung gusto mo talagang mag-grow, kailangan mo i-comply yung requirements ng clients. So, ilan na po ang clients ninyo na exporter? Marami na, sir, ang basta nasa 11. 11. Oo. Export trader yung Maliban doon sa pang-Manila, yung mga Manila, yung local restaurants. Oo. 10% ng puproduce namin, yun yung local. Yung local. 90%. Opo, 90%. Export. Kaya maganda presyo, ma'am. Opo. Pero yun nga lang po, tayo, i-label po nila yung Yeah. Di bale, kasi kung ikaw pangalan mo, that will be another challenge. Yes. Opo. Kung ang core mo ay farming,
at processing doon sa first stage, Supplier, opo. supplier, you might as well concentrate doon. Opo. Minsan maganda pakinggan na ikaw yung exporter, pero syempre, Opo, ang daming ano. ang hirap dami din, ring, opo. hindi naman biro din. Opo. Ganun naman talaga sa business, dapat hanapin mo ano yung core mo, nung mag-concentrate ka doon. Kami naman, dito sa local, halimbawa sa Manila, ang laki din. Kung pag tiningnan mo siya, pag sabihin mo yung dalawa, madudoble doon yung demand ng export kung magsusupply ka sa local. Ang problema mo, syempre halimbawa, Balintawak, Q-Mart, sa Cubao, patapos sa Taguig, kung saan-saan na mga market. Marikina, Inikot ko rin, opo, ganyan, inikot ko rin yan. Ang laki ng demand nila. Ang problema mo, ikaw yung iikot talaga na Ikaw talaga magdadala. ikaw yung magdadala. Ikaw ang Ang daming maghahanap. kausap. Hindi katulad nito. Yan. Export. Talagang Siya lang. isahan lang. Halimbawa, isang deliver, idadaan lang nung tracking, babagsak diyan. Kinabukasan, the other day, may bayad na sila. Kayo ay nag-entertain pa ng additional buyers? Opo, yes po. Opo. Pero depende sir sa depende doon sa ikakasupply namin. More on commitment kami. Iyo po, opo. Kumbaga, Anong kaya? Trust and commitment. anong kaya? Halimbawa, Importante. alam kong wala pang additional na supply. Pinag-aantay namin yan. Nag-aantay naman po sila. Kung may nag-aantay nga dito, almost 8 months, hindi namin nabibigyan. Talaga? Sabi, try mo naman na bigyan kami. Try nyo kami. Subukan nyo kami. O di pinadalan ko. Sakto naman, nag-commit ako ng November 6 yata yun. Katapos, biglang bumagyo dito. Nagkapunit-punit yung mga dahon. O di, sabi ko, ito, kako, kuya. Ganun ako magpag-usap sa kanila. Ito, kako, punit-punit yung dahon. Pinicture, binidyo ko pa. Okay na yan. Kaya nalaman ko yung quality. So, ibig sabihin, pumasa dun sa standard nila yung yung quality. Yun. Nung magtuloy-tuloy na, nalaman ko open market. Ibig sabihin, anytime, kahit ilan yung ipadala mo sa kanya, kukunin niya. Kukunin niya. Kaya wala yung pero karamihan talaga by PO. Opo. Sir, ma'am, ano ang tingin nyo yung best qualities ninyo? Bakit nyo natagpuan itong blessing na to? Una po, sa amin po kasi sa farm, sabi ko nga sa kanila, ang advantage siguro po natin, yung nakapalibot sa atin. Sa family muna po, tarot-tabangan ang term po namin doon. Ibig sabihin, tulong-tulungan po talaga kami lahat sa production, sa processing. So, one edge po siguro po namin yun, kaya nagkakaroon kami ng magandang output. Tapos, pangalawa po, si Ray po kasi maano siya, pag nakikipag-usap sa buyer, hindi ko siya kayang ma-level. Kasi meron po talaga siyang quality na May skills din. May skills talaga. Gift At din the yun. same time po, madali niya pong siguro po, madali po silang nagkakaigihan ng loob at nakakabuo ng magandang relationship. In relationship, yes. Yun din po yung natutunan ko sa kanya. Kahit hindi niya po kilala si buyer, hindi pa sila nagkikita, sir, kailangan mo ngayong ibigay ang trust mo. Kasi, babalik din ngayon sa'yo. So, kumbaga, magta-trust din si buyer sa'yo. So, Kasi nauna kang nag-trust. Nauna kang nagbigay. So, yun lang palaging sabi ko, bakit binigyan mo, hindi mo pa kilala? Ganyan siya. Mag-risk ka ngayon sa kanila. Magbigay ka ng trust. Tapos po, commitment. Talagang inuulit niya po. Na pag nagsabi ka ngayon na, kailangan ganitong kilo ang ipadala mo, ganito. Naalala ko, sir, nung, ewan kong kunento na sa'yo, yung malunggay. Yung malunggay. Yung malunggay, sir. May order ako nung ilan ba yun? Nasa 200 kilos na. Yung powder. Powder na. Powder na Oo. po. Eksakto po nasira yung dryer namin. Gabi na, ang lakas ng 9 ulan. o'clock na siguro yun. Umalis kami dito 9 o'clock. Katapos dumating kami sa may Tigaon, yung nangunga kami. Kulang po yung supply namin kasi may nag-commit sa amin na magdadala. Tapos wala Hindi naman nagdala pala. kasi nga bagyo. Yun, alas 9 ng gabi, umalis siya, sir. Naghanap siya ng malunggay. Sabi ko, Diyos ko. Kasi ngayon, nakapag-commit ngayon ako, hindi pwedeng hindi. Yeah. So, qualities na siguro po, pwedeng gayahin ng ibang ibang kagaya po namin ng mga farmers. Kasi alam ko, natutuwa yung mga buyers kapag ganun po. Sir Ray,
kaya mo pa i-expound mo pa yung sinabi ni ma'am? Yung qualities, meron kayo? Kumbaga, ako nga rin, hindi ko rin napapansin. Pero sa akin naman kasi, pag nakipag-usap, yun lang, direktahan. O, halimbawa, ilan ba yung Kung kailangan ano lang mo? talaga, yun lang Oo, yan. yun lang Walang po. pretension. Oo. Sa totoo lang, yung cellphone ko, yung maliit, yun yung pala yung gamit ko. Kaya lang pag naghihingi na si Bayan ng picture, ng video nung halimbawa ganito, yan, napilitan na rin akong gumamit Mag-upgrade. nitong malaki. Malaki na po. Kaya, Di bale, pang market kaya pa rin naman. Kaya, pag may problema, halimbawa ito, o yan, si Mrs. yung, ito, may mga term nga sa ano eh, may mga term si buyer na ganito, kanyari yung proforma, yung proforma Oo. invoice. Hindi ko alam eh, alam naman kung magtanong ako sa kanya, sasabihin hindi ako marunong. O kaya ngayon, papahababi ko yung pinta hanggang sa sabihin niya yung pinaka full word nung nung hinihingi niya. O, pagkatapos yun, magagamit nga doon sa isang buyer. O di pag humingi, bigyan ko agad yung credibility namin na establish na. Akala nila, alam na namin, pero natututo lang kami, sir. Kung continuous learning. Yan, na, continuous Oo, learning. wala talagang nakakaanam lahat. May kanya-kanyang At so far, sila Sir Ray at saka sila Ma'am Raquel, so far, ang pinakamalaking taro producer sa Pilipinas. Ay, Yes. yes ba yun, sir? Kasi sabi ko nga nung, di ba, nung pinakita ko sa yung video na sa Taiwan ako, nakita ko yung farm ng taro. Sabi ko, ang ganda-ganda, naka-line, proper distances, ganyan. Sabi ko, wala kang makikitang ganitong farm sa Pilipinas. Now, finally, nakita ko, andito you pala. Andito pala yung farm na ganon. Thank you po. Saka, ang kagandahan, sir, sa produkto namin, kung makikita mo, korte siyang puso. Sabi ko, baka nakatadhana talagang ito yung product natin na kaya tayo nagdumidiretso kasi, kumbaga, binibigay din natin yung puso natin sa trabaho natin. Parang hindi ho trabaho. Parang nag-enjoy lang kami. Parang itong gawaing ito, masaya lang para po sa amin. Tapos may natutulungan pa din po kaming ibang farmers. Maraming farmers. Sir Ray, kung isa-summarize natin itong kwento ninyo, ano ang word of encouragement sa mga audience natin? Tanim lang po tayo ng tanim. Ang napakalaki ng opportunity sa agriculture. Yung kasi in agriculture in general na, no? Not po. just for taro. Oo. Sa lahat naman ng commodity mayroong mayroong buyer. Kaya lang hanapin lang talaga natin. Yan. Parang That's the hanapin key. yung Kailangan core. hanapin. Hanapin Opo. yung Sabi ni Sir Bali, hanapin yung core. Tsaka po yung mantra po namin, yung konkarayan pasigiyon. Yung palagi po namin siyang guide habang Anong ibig sabihin nun, ma'am? nandito po kami sa field na ito. Konkarayan pasigiyon kung para po sa mabuti, pagpatuloy. Pagpatuloy. Galing po yan, Sir Bali, kay mama, sa mother-in-law ko po. Yan yung sagot niya sa akin. Sabi ko, wow. ma, taniman ka ako natin ng gabi yung itong nasa likod. Hindi naman siya hindi naman nag-oo. Sabi niya lang, kung karayan, pasigihon. Kung mabuti rin, ipagpatuloy. Ganun lang. Kaya, kumbaga, kung tutusin nga yung pagtatanim, parang ikalimutan natin pag-usap natin farmer. Dahil mas magaling silang magtanim kaysa sa amin. Yung technology Ang nila, kailangan mas lang, yung parang tinatawag namin na agricultural values yung ma-develop talaga. Na halimbawa si farmer, pag sinabi niyang meron ka bang ipapapick up, pagdating mo doon sa lugar, meron. Andon. Pag sinabing, halimbawa, may ilang for harvest, kilo. ilang kilo, o dapat makita mo yun nandun. Minsan kasi, pag pinuntan mo yung area, wala talaga. In short, dapat ang farmer matutunan niya na lahat ng ginagawa niya ay actually business yun. Yan, opo. Kaya dapat andun yung commitment, andun yung word of honor. Sa palagay ko po kapag ganun, lahat ng farmers po asenso talaga. Asenso Hindi yung, talaga. minsan kasi nung nasa DepEd po ako, yung karamihan ng mga estudyante ko, mga farmers po, yung tatay Parents. at nanay. Napansin ko, ayaw po nilang ipagpatuloy yun. Kasi siguro nakikita nila hindi masyadong maayos at hindi masyadong maganda. Pero kami po ay isang living example. Sana makatulong no po sa ibang mga farmers, sa ibang mga estudyante or mga youth na
ibigay lang po yung oras niyo po at yung panahon niyo po, yung buong puso niyo po sa pagtatanim. Sigurado. Meron po tayo sa farming, meron po tayo sa agrikultura. Yan. Sa akin po, ang realization ko sa kwento ni Ma'am Raquel at saka ni Sir Ray ay yung taro ay andyan lang. Nakita natin kanina, tumutubo lang kung saan-saan. Opo. Pwede mo na yon kunin at para itanim. Dadami na yon. So, kusang tumutubo sa lugar, ibig sabihin, ito yung perfect na condition na kailangan niya. Therefore, hindi siya mahirap alagaan. Opo. May management, pero minimal. At yung management niya ay part yon, even yung pag-harvest ng dahon is part of management para lalong gumanda yung halaman. Imagine mo yon, saan ka nakakita ng crop na no-brainer, bibigyan ka niya ng pera every 15 days. So, pero kailangan lang ma-realize ng mga tao na may ganitong crop dito sa lugar na pwede nilang pagyamanin, nakikita ng mas malaki kaysa sa ibang crops. Yun. So, andyan lang yung buyer, andyan lang yung market, kusang darating din. Of course, may effort in your end. Nag-a-attend kayo ng mga trainings, trade fairs, Yun, ganyan. continuous. Yung exposure Opo. para makita yung produkto. At ngayon, ang problema nyo is a good problem. Paano nyo ibigay lahat yung demand na hinahanap ng mga exporter. Ang ganda. Sana Thank you sa pagpunta, Sir Yes, Bobby. ma'am. Pangarap namin to. Isa sa Hanggang mga TV pangarap namin. Natutuwa kasi kami po sa mga episodes kasi talagang may matututunan yung mga kagaya po namin nagsisimula. Wow. Diba? At ngayon, kayo ang nag-share ng, Opo. ng knowledge We are ninyo. very happy at talagang natutuwa kaming nandito kayo. Kaya salamat. Nung nagkita Salamat tayo po. doon sa Mega Mall, sabi mo, napanood niyo yung episode ko, Oo. kapitbahay niyo lang pala. Opo, opo. Sila, Rain. Sabi ko, Yung ba't di kami pinuntahan niyo, bamboo. sir? Opo, yung bamboo din. Andyan lang sa kanto. Ayan. Sir, ma'am, maraming salamat po. Opo. Sir, Thank thank you you. din po. Thank you so much po. Ganda. Pero kung yung tubig po dito, yung tubig dito, katulad nung pinuntahan natin doon. Grabe ka, sir. Siguro lahat ng dito. Oo, grabe na ka. yan. Puro, sangay. Oo. Grabe ang tubig doon. Yun. Ba't hindi mo tutukan yun, sir? Alin po? Yun. Malayo sa akin. Wala kang tao pag- may lalagay na trusted talaga. Yung talagang magtatrabaho Yung- lang opo. kasi sipag mo. Yung dati po, yun, sumasakay papunta doon. Kaya lang yung talaga, yung medyo hiwalay. Grabe ang tubig doon. Ang ganda po doon. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.